Hi everyone! Ako si Leia, na may simpleng pangarap lang. Iyon ay ang makapagtrabaho para makatulong sa pamilya. Para na rin matulungan ang nag-iisang kapatid para makapagtapos. Aminado ako na naging mahina rin pagdating sa pag-ibig. Dahil napaibig ako ng isang mayaman na naging amo ko. Hindi ko rin lubos akalain na magiging asawa ko na ngayon. Doon ko napatunayan na wala talagang pinipili ang pag-ibig. Nakapag-asawa man ako sa edad na 27 at nagkaanak, pero masaya ako dahil hindi kami pinabayaan ng aking asawa. Ngayon nga ay pinagpapatuloy ko pa rin ang aking pag-aaral sa kolehiyo sa tulong ng very supportive kong asawa. Nay, bukas makalawa po alis na ako. Gagawin ko po to para sa'yo, Nay. Gusto kong tulungan ka para na rin merong panggastos ang kapatid ko sa darating na pasukan. College na yan si Ayla. Magastos na po yan. Anak, malulungkot ako pag wala ka rito. Gustuhin ko mang pigilan ka at huwag payagan kaso mapilit ka. Basta anak, lagi kang mag-iingat doon ha. Pasama pa naman ang pasama ang panahon natin. Oo nga po Ate Leia, magkakalayo-layo na tayo ate. Wala na pala akong kakulitan, kaaway, kabati, at higit sa lahat, magandang ate. Singit naman ni Ayla. Nagpaalam ng maayos si Leia sa kanyang mga magulang at kapatid. Nay, Tay, Ayla, aalis na po kami ni Ate Minda. Tatawag po ako kaagad pag nandun na po ako. Lagi akong magkukontak pag oras po ng pahinga ha. Ayla, magsipag sa pag-aaral ha. Yes ate ko, ingat ka sa biyahe ate. Mamimiss kita ate. Naghabili naman ang mga magulang ni Leia sa kanya. Oh, Leia, ang paalala ko sa'yo lagi mong pakatatandaan, maging matatag lang lagi. Kaya natin to, kakayanin. Sabi ni Tatay Natoy. Oh, paano po Ate Saling, Kuya Natoy, alis na po kami. Tugon ni Minda. Oh, sige Minda, mag-ingat na lang sa biyahe. Tugon ni Tatay Natoy. Labag man sa kalooban ni Leia na lumuwas at iwanan ang kanyang mahal na pamilya, wala itong magawa, kundi ihakbang ang mga paa palayo sa mga ito. Nang araw na iyon rin, dumating na sila Leia at Minda sa mansyon. Wow, Ate Minda! Ang ganda pala ng bahay nila, no? Oo, kasi mayaman yan. Tara na, pasok na tayo. Basta, wag mong pababayaan ang mga trabaho mo dito ha. Sabi ni Minda. Nag-doorbell si Minda. Good morning po, ma'am, sir. Tuloy kayo. Sagot ni Doña Amanda. Good morning po, madam, sir. Kasama ko na po si Leia. Mabait, maasahan, at masipag po si Leia. Sabi ni Minda. Good morning din. Maupo kayo. Tugon ni Doña Amanda. Iiwanan ko po muna kayo dyan ma'am. May asikasuhin pa kasi ako sa hasyenda. Maya na lang pagbalik ko. Pagpapaalam ni Eric. Habang papaalis si Eric, biglang napasulyap ng 2 beses si Eric kay Leia. Mabuti naman at nakarating na kayo. Sige, maupo muna kayo Minda. Siya nga pala, Manang Bet. Pwede na yatang samahan mo na tong si Leia sa kanyang magiging kwarto. Dalhin mo ng mga gamit mo doon sa kwarto mo at mag-uusap muna kami ni Minda. Sabi ni Doña Amanda. Sige po. Tara Leia, doon tayo sa kwarto mo. Tugon ni Manang Bet. Opo Manang Bet, salamat po. Maya-maya, lumabas saglit si Leia para kay Minda. Oh, paano po Doña Amanda? Hindi na po ako magtatagal. Aalis na po ako. Sabi ni Minda. Ate Minda, salamat po sa paghatid mo sa akin dito po. Oo Leia, aalis na ako ha. Ikaw na bahala. Ingat ka na lang lagi. Opo Ate Minda. Okay, sige Leia. Bukas na bukas din. Pwede ka nang magsimula sa trabaho. Nandun kay Manang Bet ang lista ng mga schedule na gawain mo araw-araw. Manang Bet, ipakita mo nga kay Leia yung listahan
para hindi niya makalimutan ng mga naka-assign na gawain dito. Opo, Madam Amanda. Tugon ni Manang Beth. Okay siya, sige. Kayo na munang bahala dyan ha. Pasok muna ako sa kwarto. Opo, Madam. Tara na po, Manang Beth. Titignan ko po yung schedule na nasa sayo daw po, sabi ni Madam Amanda. Oo, Leia. Teka, kukunin ko. Okay po. Oh, ito na, Leia. Kabisaduhin mo na yan. Kailangan mo yan mula umaga hanggang gabi. Oo nga po. Kayang-kaya ko po ito, Manang Beth. Meron akong schedule sa labas po sa hacienda. MWF. Pero puro paghatid lang naman ng pagkain ng mga trabahador sa hacienda. Mula umaga hanggang hapon po. Yung Tuesday, Thursday, Saturday ko naman dito sa mansyon. Kasali na ang garden sa labas po. Oh, di makabisado mo na yan. Diyan na yan muna sa'yo, Leia. Yung listahan na. Asikasuin ko muna tong lulutuin. Mamaya na. Dinner na natin mamaya. Maya-maya uuwi na yun si Sir Eric. Ilan po yung anak ni Madam Amanda, Manang Beth? 2 magkapatid lang yan. Yung panganay na babae, may asawa na. Yung bunso si Eric, siyang namamahala dun sa hacienda. Kaya maya-maya pa, nandito na yon si Sir Eric. Ganun po ba? Yung asawa po ni Madam nasaan po? Si Sir naman nasa States ngayon. Nandun sa anak niyang panganay. Inaasikaso yung business nila doon. Pero uuwi yon si Sir sa January. Medyo matagal-tagal pa. Ano pong pangalan ng asawa po ni Madam? Si Sir Luisito. Nako, mabait yun si Sir. Pati si Sir Eric, mabait. Pero medyo stricto ng konti. Pero si Madam Amanda, nako, ay, ang sungit-sungit. Walang preno ang bibig minsan, lalo na pag inaabot ng topak. Tupakin po pala. Hala ka, Manang Beth. Isusumbong kita kay Madam. Nandyan na si Sir Eric. Pogi yan, Leia. Single pa. Bagay kayo. Psst, Manang Beth Ang katulad nating katulong, hindi bagay sa mga katulad nilang mayaman po, di ba? Saka, pumunta ako dito para magtrabaho at matulungan ang pamilya ko sa pagpapaaral sa kapatid ko. Pag nakapag-ipon na ako, uuwi na ako at ako naman ang mag-aaral. Wow! May pangarap ang magandang dalagang to Oo, tama yan. Tuparin mo ang mga pangarap mo, Leia. Mahirap maging mahirap Oo naman po. Yan pong pinangako ko kina nanay at tatay at sa kapatid ko. Oh, Manang Beth. Hi, Leia. Ikaw po pala. Opo, Sir Eric. Kararating mo lang po ba? Hello po, sir. Sabay nagkatinginan ang dalawa, sina Eric at Leia, at nag-shake hands sila. Kumustang biyahe mo? Papunta dito kanina, Leia. Ngayon lang ako nakipag-usap kanina kasi nagmamadali akong umalis. Busy pang linya. Ayos lang po kahit nakakapagod magbiyahe kasi ang layo po. 12 hours ang biniyahe ko papunta dito. Ganun ba? Sobrang layo pala. Buti naman nakarating ka dito ng maayos. Ako, kagagaling lang sa hacienda. Binibisita ko araw-araw ang mga pananim at mga hayop, pati mga nagtatrabaho. Ang dami nga asikasuhin. Sir, bigyan kita ng maiinom at makakain. Alam kong pagod ka po. Ako na lang pong mag-prepare para kay sir. Tutulungan na po kita, Manang Beth. Ay, salamat, Leia. Sige. Ikaw na muna bahala kay sir. At tatapusin ko muna tong niluluto ko. At nang makapaghapunan na tayo. Sir, ito po, mainit. Inumin mo po muna. Ito po, snacks. Nagluto pa kasi po ng ulam si Manang Beth po. Ay, salamat, Leia. Saan nga palang probinsya mo? Sa Bicol po, Sir Eric. Malayo po. Ang layo talaga. Pero may magagandang pasyalan dyan sa Bicol, di ba? Kailan kaya ako makakapasyal doon? Oo nga po. Ang dami po doon mga magagandang lugar na dinadayo ng mga turista. Oo, nakikita ko sa Facebook ang iba't ibang mga lugar na nakapost.
isama mo ako dun minsan. Ay, opo sir. Walang problema. Ako po ang magiging tour guide nyo doon. Tama. At nang makapag-relax naman minsan. Opo sir. Maraming relaxing place po doon na pwede mong puntahan sir. Pwede po ikaw mag-unwind. Oo nga no. Lagi kasing pagod sa trabaho. Hayaan mo, Leia. Makapagbakasyon din nga dun minsan. Pag summer po sir, pwedeng-pwede po. Ang daming pwedeng maliguan sa beach. Sige nga. Pag hindi na gaanong busy. Hindi pa man ngayon. Pero darating din yan. Ilang taon ka na, Leia? Turning 23 na po sir ngayong taon. Ikaw po, ilang taon ka na po Sir Eric? Ako? 28 ako. Malapit na mawala sa kalendaryo. Ha? 28 po? Akala ko 35 na po eh. Sorry po Sir Eric. Naku, lalo mo akong pinatatanda Leia. Sabagay, ganito talaga itsura ko. Akala mo pamilyadong tao. Sa akin kasi, nakaatas ang mga aasikasuhin. Kaya siguro, natanda ako tignan. Pero di bali, pogi pa rin naman ako. Palabiro ka rin po talaga sir ano? Dapat pala, lagi ako nakasmile. Huwag seryosohin masyadong mga trabaho. Opo, kasi nakakatanda masyado. Bakit nga pala naisipan mong magtrabaho sa edad mo ngayon? 23 ka pa lang. Hindi ka na ba nag-aaral? Nag-aaral po dati Sir Eric. Pagtungtong ko ng third year college, nag-stop na ako. Hindi na po kasi kaya ng mga magulang ko na paaralin kami ng kapatid ko. Malaki kasi po ang gastos kapag parehas. College kami ng kapatid ko po eh. Kaya pala ikaw ang nagpaubaya ngayon no? Pero di bale, malay mo, sa mga darating na panahon, makakapagpatuloy ka pa rin sa pag-aaral mo. Opo, kailangan ko munang tulungan po sila nanay at tatay sa panggastos, pati pagpapaaral sa kapatid ko po eh. Ikaw palang breadwinner sa pamilya mo, Leia. Opo sir, walang magagawa eh. Ganyan talagang buhay kapag mahirap lang. Kailangan pong magsakripisyo. Tama yun. Mabait na anak ka pala eh. Pagtulog po Sir Eric. Oo nga, ako, ganun din. Leia, prepare na natin ang mga pinggan sa mesa. Kakain na tayo. Magdi-dinner na at gabi na. Opo Manang Bet, ito na po. Nilalagay ko na po sa mesa. Napasuliyap si Eric kay Leia habang ito ay naglalapag ng mga pinggan sa mesa. Leia, damihin mo pagkain sa pinggan Yung panghanggang bukas na almusal. Walang problema po. Sige, lagyan ko po ng marami sir para tumaba ka. Anong kala mo sa akin? Payat? Payat ba ako Manang Bet? Oo nga naman sir. Damihan mo ng kain mo ngayon. Lalo na, minsan may bago tayong tagaluto dito. Si Leia. Si Manang Bet talaga, oo. Masanay ka na dito, Leia? Opo, kinakabahan tuloy ako Manang Bet eh. Asus! Oo, masanay ka na dito. Pati sa amin, ha, Leia? Kailangan lang ng kapal ng pisngi. Ang pabirong sabi ni Sir Eric. O siya, Maya, tawagin mo na si Madam at nang makapaghapunan na. Okay po, Manang Bet. Sige, tawagin ko na si Mami. Masaya ang unang gabi ni Leia sa mansyon. Naging masaya ang hapunan kasama ang mga amo ni Leia. Leia, bukas ka raw pala magsisimula sa trabaho mo. Sa makalawa pala doon ka naka-assign sa asyenda. Tamang-tama. Sabay na tayo sa Tuesday pumunta doon. Opo sir, para makita ko rin po ang asyenda mo sir. Oo, mula sa Tuesday, ikaw nang magluluto ng mga pagkain namin. Mula breakfast hanggang hapon. Opo. Okay sige, magpahinga na tayo para maagang magising bukas. May trabaho pa. Opo, Sir Eric. Okay po, sir. Copy po. Okay. Good night. Good night din po. Kinabukasan. Sir, inom po muna tayo ng mainit bago sumabak sa mga trabaho natin. Oo nga naman. Ngayon pala, Leia,
ikaw ang naka-assign sa asyenda na magluto ng pagkain ng mga trabahador. Opo sir, ako nga po. Na-prepare ko na po yung mga dadalihin, yung mga lulutuin doon po. Sabay na tayong pumunta doon, Leia. Para matulungan kita sa mga dadalhin doon. At pagkatapos mong magluto, ipasyal-pisyal kita doon. Maglibot-libot tayo sa buong asyenda para makita mo kung gaano kalawak at kaganda doon, Leia. Sige po sir, gusto ko po yan Sir Eric. Oo, walang problema. Para makabisado mo ng asyenda sa bawat sulok, Sir Eric, dadalhin mo ba yung 4 wheels mo papunta doon sa asyenda? Marami po yung dadalhin. Opo, Manang Bet. Para lahat ng mga kailangan ay sama na po. O siya sige, ano pa ba ang kulang na kailangan? Wala na ba tayong nakalimutan, Manang Bet? Wala na yata. Okay na, Leia. Na-prepare na natin kagabi yung iba. Sige, check ko na lang muna po para sure na walang nakalimutan. Makalipas ang ilang sandali, nasa hasyenda na sina Eric at Leia. Yamang ang hasyenda ay hindi naman kalayuan sa mansyon. Sir Eric, ang ganda naman ng hasyendang to. Ang lawak-lawak po at ang ganda ng bahay kubo na to. Ito ang bahay kubo na sosyal ang pagkakagawa, sir. Doon sa amin ang bahay kubo, as in kubo lang talaga. Maliit at napakasimple. Basta may pahingahan ang mga nagtatrabaho. Pero dito, kakaiba po. Pinagawa talaga namin itong bahay kubo para matuluyan ng mga nagtatrabaho kapag oras ng duty. Dito kakain, panangalian, snacks time, pahinga dito, palipas oras, open air, presko ng hangin dito, Leia. Sarap magpalipas oras dito. Stress-free din. Oo nga po sir eh. Parehos doon po sa amin sa probinsya. Pag nasa bundok po kami kasamang tatay at nanay ko, sariwang hangin din. Tapos ang saya-saya namin habang kumakain. Ang pagkain naman po namin doon, simple lang. Kahit simpleng pagkain lang po, masaya kaming magkakasalo. May kasamang kwentuhan at tawanan. Nakakatuwa po. Tinutulungan ko po kasi sila nanay at tatay sa ibang gawain doon sa bundok. Minsan, nagtatanim ng mga gulay, kamote. Pero ako, madalas nagluluto po. Masaya talaga. Pagsama-sama ang buong pamilya. Simpleng buhay lang Ibang-iba kasi dito. Kasi kami, may kanya-kanyang focus. Ako naka-assign dito talaga sa asyenda namin. Ang daddy ko, naroon silang dalawa ni ate sa ibang bansa. Pansamantalang tinutulungan muna ni daddy si ate sa pagpapatakbo ng negosyo. Ganyan po sir pag mayaman. Maraming mga inaasikasong business. Hindi naman mayaman. Tama lang. Sige po muna sir. Asikasuhin ko muna yung mga lulutuin ko para makapag-prepare na ako bago pa man magretira sa ginagawa yung mga trabahador mo dito. Sige Leia, ikaw na muna bahala dyan Puntahan ko muna yung mga nagpipitas ng mga bunga ng mangga. Sige po sir. Wow, mayroon palang bunga ng mga mangga? Oo, kasi ngayon, anihan na ng mga bunga ng mangga Dalan kita mamaya pagbalik ko para matikman mo ang mangga dito. Ay, sige po sir. Ikaw po bahala. Hindi ko po talaga yan tatanggihan. Oo naman, marami na yatang napitas doon. Sige, puntahan ko muna sila Sige po sir. Makalipas ang ilang oras, nagkatipon-tipon na sa kubo ang lahat ng mga trabahador at masayang nagsalo-salo sa pagkain. Aba, Sir Eric, may bagong tagapagluto na pala tayo dito Maganda na, masarap pang magluto. Sabi ni Mang Berto. Oo nga po, Mang Berto. Kararating lang po noong isang araw. Oh, Leia, masarap daw ang luto mo. Gaganahan daw silang magtrabaho kapag ganito lagi kasarap ang ulam na niluluto mo. Wow, salamat po. At appreciate niyo po yung niluto ko. Oo naman, ikaw pa ba? Sanay na sa pagluluto Ilang taon ka na ba, Leia? 23 pa lang po, Mang Berto. Aba, bata ka pa. Kaedad mo, yung isa kong apo. Anak ng panganay kong babae. Tugon ni Mang Berto.
Hindi. Matanda na po yan si Leia, Mang Berto. Magkaedad lang po kami. Sabay tingin kay Leia. Talagang pipilitin mong pahinugin si Sir Eric, ano? Sabay nagtawanan sa pabiro si Mang Berto. Leia, masanay ka na kay Mang Berto. Mga palabiro yan. Pero mga biro na yan minsan, totoo na. Di mo lang halata. Okay lang yon. Sanay na rin naman ako sa ganyan. Sir Eric, sarap ng kain ko. Ikaw po ba? Masarap yung ulam, ano? Adobo. Ang sarap ng luto mo, Leia, sa adobo. Sabi ni Mang Berto. Tinikman ko na, Mang Berto. Masarap talaga. Tama. At sakto ang lasa. Pasok sa panlasa ko. Pero maya-maya pa ako kakain. Salamat po, Mang Berto. Yan pong lutong Bicol po, no? Kasi sa Bicol po, masarap talaga ang adobo doon. Special adobo po yan. Nako, kayong dalawa ni Leia. Bakit hindi pa kumakain? Tapos na kami kumain. Dapat, sinabayan niyo na kami. Ang daya naman. Okay lang po yan, Mang Berto. Kayo nang nauna. Makita ko lang na kumakain ng mga masisipag kong trabahador dito. Masaya na po ako. Hay, dyan talaga ako bumilib kay Sir Eric. O siya, kumain na muna kayo dito, Sir Eric. Sabay na kayo ni Leia. Di ba kayo nang nananghalian eh? At ako'y i-idlip muna dito sa duyan. Sabay na lang po kami ni Leia kumain. Opo, kakain na po kami. Gutom na rin po kasi ako eh. Sir Eric, kain na rin po. O Leia, sabay na tayong dalawa. Pagkatapos ko pong kumain, gagawin ko na kaagad po yung para sa merienda mamaya. Maya-maya na. Maga pa naman. Mamaya, ipapasyal kita. Maglibot-libot tayo. Total, magandang panahon ngayon. Hindi naman mainit. Tama lang. Paresko pa. Magandang makapagpasyal-pasyal. Opo sir, excited na nga po ako eh. Kaya dapat, matapos ko muna mga gagawin ko ngayon para mamaya, habang nagpapahinga ako, nagmamasyal na po tayo. Oo naman. Bago tayo umuwi sa mansyon, may pasyal man lang kita dito sa buong asyenda. Kung hindi natin mapuntahan lahat kasi malawak to, sa susunod naman na yung iba na hindi mo mapapasyalan ngayon. Okay lang po sa akin yan. Para sa susunod, makakapasyal po ulit ako. Nabusog ako ah. Ang galing mong magluto ah. Daig mo pa yung tagapagluto sa restaurant eh. Salamat po Sir Eric. Maghuhugas po muna ako ng mga pinagkainan. Sige, kailangan mo ba ng tulong? Magsabi ka lang ah. Ay hindi po. Kayang-kaya ko po ito sir. Huwag ka na po mag-alala Sir Eric. Ganun ba? Si Wonder Woman ka pala eh. Bata pa lang po kasi ako. Tinuturuan ako ng nanay sa mga gawaing bahay. Katulad ng pagluluto. Kaya nasanay na rin po ako ng ganito. Sa edad mong yan, yung ibang kabataan, inaasa pa sa mga magulang ang mga gawaing bahay. Yung mga tamad, pag-aaral lang ang inaatupag ng iba. Pero hindi maasahan sa mga gawain sa bahay. Pero ikaw, sanay na sanay ka na eh. Salamat po ulit sa pag-appreciate, sir. Makalipas ang isang oras, natapos din ang mga gawain at magkasamang namasyal sina Eric at Leia sa asyenda. Puntahan pa natin, Leia, yung manggahan. Maraming bunga ngayon. Pinapitas ko na. At ang dami-daming bunga. Ang iba nagkakahulog-hulog na. Sayang naman. Saang banda po yun, Sir Eric? Malapit na tayo. Gusto mo bang may documentation? May dala akong camera dito oh. Pagdating natin sa manggahan, picture-picture naman. Ay, gusto ko po yan, Sir Eric. Mahilig din po ako sa selfie-selfie. Sakto pala talaga, ano? Ganon din ako sa pagta-travel kahit saan. Gallery ko, punong-puno ng mga pictures. Parehas po pala talaga tayo, sir. Mahilig mag-selfie. Oo, nagkasama ang allergy sa camera eh. Oo nga po. Oh, dito na muna tayo sa manggahan. Ang dami na palang naani oh. Ilang bags na yun. Ang dami na. Oo nga po, ang dami. Nakakatakam naman pong kumain dyan. Pwede po bang makahingi kahit isang piraso? Kahit 3 o ilan pa yan. Basta kumuha ka nalang, Leia. O ito, hinog na hinog ang kinis ng balat ng mangga. Sariwang sariwa. Balatan ko na to para makakain ka na.
Ako na lang po sir magbabalit ng mangga. Ako na. Kayang-kaya. Magbabalat lang. Oh, tikman mo, Leia. Sabay pinosisyon ng camera at nag-take ng picture si Sir Eric habang kumakain si Leia ng mangga. Ang ganda ng kuha mo dito, Leia. Na-timing na kumakain ka ng mangga. Ang ganda. Patingin nga po sa yung picture. Ay wow! Ang ganda. Ang linaw ng camera mo po, Sir Eric. Oh, malinaw ang camera. Sana all may malinaw na camera, Sir Eric. Tara, maglakad-lakad pa tayo. Puntahan natin yung mga magagandang alaga kong hayop. Pwede tayong magpicture doon. Maganda ang view. Sige po, tara. Hay, nag-enjoy ako sa paglalakad-lakad dito Sir Eric. Lakad-lakad pa ng konti. Malapit lang. Habang naglalakad tayo, kwento ka pa ng naging buhay-buhay mo doon sa probinsya, Leia. Ay, opo. Ako po noong sinasama ko nila tatay sa bukid o sa bundok, nasanay na po talaga akong magtrabaho. Kahit anong gagawin. Kasi ang tatay ko, stricto po talaga yun. Dapat daw, may alam kaming trabaho ng kapatid ko. Hindi po pwedeng yung tumunganga lang habang may ginagawa si nanay at tatay. Habang busy sila sa pagtatanim. Kaya ayun, natuto na ako ng mga iba't ibang gawain po. Kumbaga, barat ng katawan sa trabaho, sir. Ganyan daw ang dalagang Pilipina. Maraming alam na trabaho. Pagdating ng panahon, hindi ka maghihirap. Kasi sa mga darating na panahon, alam mo na kung paano ang mga pasikot-sikot sa hanap buhay. Talagang makakasahan ka na sa lahat ng bagay. Sabi ko nga po kay Nay at Tay, pag nakaipon po talaga ako, magbabalik po ako sa pag-aaral. Mag-e-enroll po ulit ako. Sa ngayon po, si Ayla muna, yung kapatid ko, ang papatapusin ko sa pag-aaral. Magtutulungan kami ni nanay at tatay. Maganda yan, kasi may pangarap ka sa buhay mo, Leia. Hindi ka katulad ng mga kilala ko na pariwara ang mga buhay. Walang pangarap sa buhay. Ang rason ko lamang po ay makatulong lang talaga sa pamilya ko. Maabot ang mga pangarap ko. Hindi naman po ako nangarap na yumaman. Tama lang mamuhay pa rin ng simple. Yan po yung hangad ko. Tama yan, Leia. Push mo yan. Susuportahan kita sa mga pangarap mo. Go, go, go lang sa buhay. Oh, dito na tayo. Picture na. Ang gaganda ng mga kambing. Ang cute. May mga horse, sheep at goat. Ang gaganda naman. Ang dami. Oo nga. Picture. Selfie tayo, Leia. Sige po. Ayan. Ang dami na nating kuhang mga pictures. Tignan mo, oh. Ganda, di ba? Photogenic ka pala, oh. Ayan, oh. Yeah, wow. Photogenic daw. Ang ganda po ng mga view. Salamat Sir Eric sa pagpasyal sa akin. Sinamahan mo pa talaga ako. Tara, balik na tayo sa kubo. Magpahinga tayo bago umuwi ng mansyon. At pagkarating doon, magpahinga ka na. Kasi tapos ng trabaho mo sa maghapon. Habang tumatagal, mas lalong nagiging malapit sa isa't isa sina Eric at Leia. Leia, gusto mo bang sumama bukas sa outing? Ha? Outing po, sir? Hindi po ako pwede, sir eh. Di ba may trabaho ako dito sa mansyon po? Sino po sanang mga kasama, sir? Paminsan-minsan, magpahinga ka naman, Leia. Sayang, mga kabatch ko nung college ako. Iilan lang naman yung mga kasama ko. Narinig ni Doña Amanda ang pag-uusap ng dalawa. Ano yung narinig ko, Eric? Niyaya mo si Leia na sumama sa outing? Nahihibang ka ba? Alam mo naman na may mga gawain dito sa mansyon. Bakit si Leia pa ang isama mo? Nagtatanong lang po, Mommy. Hindi naman nga po pwede eh. Kasi maraming gagawin si Leia dito. Ako na lang ang pupunta. Uuwi din ako kaagad. Gusto ko lang pagbigyan yung mga kaibigan ko. Minsan lang magyaya, Mommy. Okay. Dapat. Alam mo ang limitations, Eric. Oo naman po, Mom. No worries po. Ikaw naman, Leia. Atupagin mo lang dito ang mga gawain mo, ha? At Manang-bet, sabihan mo ako kung lahat ba ng naka-assign kay Leia, ginagawa ba niya? Opo, Madam Amanda.
Huwag ka pong mag-alala, madam. Ginagawa ko po lahat ng mga naka-assign sa akin po. Mabuti naman kung ganon. Sige, tapusin ang mga trabaho, ha? Tugon ni Doña Amanda. Bakit naman kaya ang init ng ulo ni Madam sa'yo? Parang tinatanong ka lang naman ni Sir Eric kung gusto mong sumama sa outing. Akala naman ni Madam, sasama ka kay Sir Eric. Si Sir Eric naman kasi, magtatanong pa eh. Alam namang may ginagawa ako dito. At hindi naman basta-bastang sasama lang ako ng sasama kay Sir Eric na parang normal lang. Naku naman, nakakahalata na rin ata si Madam eh. Nanilisik ang mga mata ni Madam sa akin, Manang Beth. Yan, kaya mag-iingat ka, Leia. Mag-iingat ka. At si Sir Eric, pag pupunta kayo sa hacienda, madami ang nakakakita sa pagiging close yun ni Sir Eric, Leia. Nakakahalata na si Madam. Huwag ka mag-alala, Leia. Ako nang bahala kay Mommy. Wala naman po akong ginagawang masama, Manang Beth. Sir Eric eh. Kaya nga naman, ganyan talaga si Madam. Malakas ang radar. Kahit laging nasa lunggayan si Madam Amanda, nalalaman pa rin ang mga galaw dito sa labas. Bahala na po. Basta ginagawa ko naman lahat ng mga utos sa akin eh. Teka muna, maglilinis po muna ako ng CR. O sige na, at ako'y magwawalis muna sa labas. Ako nang humihingi ng pasensya sa'yo, Leia. Manang Beth, pagpasensyahan niyo na lang muna si Mommy Makalipas ang 2 taon, mas lalo pang naging malapit sa isa't isa sina Eric at Leia. Mas tumindi pa. Leia, may pasalubong ako sa'yo, galing sa hacienda. Ito 3 pirasong mango. Para sa'yo talaga yan. Wow! Sa itsura pa lang, ang sarap-sarap na, Sir Eric. 3 pa talaga? Ako, sir. Wala po bang pasalubong? Bukas nga pala, Leia. Ikaw ulit ang nakaschedule sa hacienda. Ganoon pa rin, maaga tayo pupunta doon bukas. Kaya, ihahanda na natin ngayon, gabi, ang mga dadalhin bukas. Opo, Sir Eric. Mamaya po after natin makakain ng hapunan. Sige, punta muna ako sa labas. Pangin lang muna. Tawagin mo na lang ako kapag kakain na. Ilang sandali pa, magkasabay ng kumain si naman ng Minda, Leia at Eric. Habang si Doña Amanda naman ay dinalhan na lang ng pagkain sa kwarto. Sarap talagang kumain kapag may kasabay Manang Beth, Leia. Habang kumakain, may kwentuhan. Nakakataba talaga. Lalo na kapag si Leia ang nagluluto ng ulam. Sana, madagdagan pa ako ng kilo. Sarap kasi ng mga niluluto eh. Baka naman po, sir, pag nasanay ka na, hahanap-hanapin mo na lagi. Tama, Manang Beth. Kaya dapat, meron lagi. Para tumaba naman ako ng konti ba. Diba, Leia? Si Leia nga lalong kumandang pangangatawan. Ibig sabihin, hiyang sa mga pagkain na niluluto ni Leia. Biro lang, Leia. Alam ko naman na doon sa probinsya, mas sarap ang mga ulam doon. Pampahaba ng buhay. Kaya minsan, gusto ko ring mamasyal doon. Oo nga po, sabi mo po, Sir Eric, papasyal ka dun sa Bicol. Tagal mo na yung pangarap ng makapunta doon eh. Hayaan mo. Pagpaplanuhan ko yan, Leia. Ano ba kayo? Hindi ba ako kasama sa pamamasyal na yan? Hala, baka mapagalitan naman si Leia ni Madam Sir Eric. Pabayaan mo si Mami. Lagi ko namang dinedispensahan si Leia kay Mami. Manang Beth eh. Magsasawa din yan sa kakabunganga. Sir Eric, baka sa isang araw, mapagalitan na naman ako ni Mama. Nandito naman ako, Leia. Hayaan mo na yun. Sa bagay. Basta happy ako pa rin. Kahit nabubungangaan minsan ni Madam, mag-iingat na lang, Leia. Kinabukasan, magkasamang pumunta sina Eric at Leia sa hacienda. Oh, nilalamig ka ba, Leia? Medyo po, Sir Eric. Ang aga po kasi ng alis eh. Tignan mo, 4:00 pa lang ng umaga. Anong gagawin natin dun sa bahay kubo sa hacienda? Ang aga-aga pa. Etong jacket ko, gamitin mo muna. Tumigil muna sa pagmamaneho para ilagay lang ang jacket kay Leia. Mabuti nga yung maaga tayo ngayon
At nang makapagpahinga muna tayo bago gawin ang mga gawain, di ba? Maglalakad-lakad ulit tayo. Kaya nga inagahan ko para mahaba-haba naman ang kwentuhan natin, Leia. Sa bagay. Di ba alas 7 ng umaga pa naman ang punta ng mga trabahador sa hasyenda? Oo, bakit? Wala naman po, sir. O dito na tayo. Ibababa ko muna yung mga dala nating pagkain at mga lulutuing ulam. Huwag ka na dyan. Ako na lang. Kayang-kaya ko na to. Gawain ko po sana yan, sir. Sigurado ka ba na kaya mo yan? Tutulungan na sana kita. Huwag na sabi eh. Ang kulit talaga ng dalaga. Sabay tawa ang dalawa. Makalipas ang ilang minuto. Leia, napapagod ka na ba sa mansyon? O naisip mo na rin bang umuwi muna sa Bicol para makapagbakasyon o makapagpahinga muna tapos babalik lang dito? Opo, sir. Iniisip ko po rin yan eh, na umuwi muna kahit 1 week man lang po. Dahil babalik lang po ako. Namimiss ko na po kasi sina nanay at tatay, pati ang kapatid ko. Pwede mo namang dalawin muna, pero naisip ko, sasama ako o susunod ako sa'yo. Ha? Bakit po, sir? Hulo, baka awayin po ako ng mami mo. Ako nang bahala kay mami. Kailangan ko rin makapag-decide sa sarili ko. Hindi sa lahat ng bagay, ang magulang ang masusunod. Pakiramdam ko po, sir. Nakakahalata na po si Madam Amanda. Kasi ikaw eh, lagi kang bumubuntot sa akin. Lagi mo na lang akong pinagtatanggol sa mami mo eh, sir. Tapos pag andito tayo sa hasyenda, pag schedule ko magkasama tayo. Nahihiya na po ako eh. Baka kung ano nang pong isipin ng mami mo sa akin. Huwag kang mahihiya. Ako ang bahala sa lahat. Ikaw bahala, tapos ako yung kawawa po, Sir Eric oh. Hanggat kasama mo ako, Leia, hindi ka walang mga api sa'yo, dito. Magtiwala ka lang sa akin. Ako ang bahala. Nangungusap ang mga mata ni Eric habang nakatitig ang mga mata kay Leia. Sir Eric, hindi po ba ako matutunaw dito? Para na akong matutunaw sa titig mo eh. Habang nakatitig sa mga mata ni Leia, si Eric, hinaplos naman ng binata ang magkabilang side ng buhok nito at hinalikan si Leia. Hala sir, baka may makakita na po sa ginagawa natin dito. Matagal na ako nagpaparamdam sa'yo. Hindi mo ba yun napapansin, Leia? Napapansin ko po yun, sir. Oh, di alam mo na kung anong ibig sabihin ng mga to. Pero, bakit na po pa talaga, sir? Wala ka na bang ibang mapaglalaanan mo ng ganyan, sir? Bakit ako pa? Siguradong ang mami mo, maghuhurmentado na naman yun. Alam ko naman kung hanggang saan lang ako. Ano bang iniisip mo kasi? Mag-ano nga ba tayo, Sir Eric? Diba, isa lang po akong utusan. Mahirap at hindi nababagay sa isang katulad mo na may hasyenda. Mayaman. Ano nga ba kasi tayo, sir? Ano nga ba tayo? Isasantabi na lang ba natin ang mga magagandang bagay na nangyari sa atin? Kasi para sa akin, mahalaga ka. Mahalaga sa akin ang mga bagay na nangyari sa buhay natin. Tuwing magkasama tayo, masaya tayo, at lalong-lalo na, itong nararamdaman ko sa'yo, Leia. Pilit kong nililihim pero hindi ko na kayang ilihim pa. Sir Eric, naguguluhan ako sa mga nangyayari sa atin eh. Alam ko kung saan lang ako lulugar dapat. Pero bakit? Bakit kasi ganito? Para sa akin, hindi ka mahirap mahalin. Ikaw ang tipong kahit mayaman at may pinag-aralan, hindi mo pinaparamdam sa akin na langit ka. Lupa ako. Oo, kaya subukan natin, Leia. Huwag mong pigilan ang nararamdaman mo. Kung ano man yun, masaya akong malaman na pareho tayo ng nararamdaman. Niyakap ni Eric ng mahigpit si Leia at hindi nagtagala, uminit ang kanilang pagmamahalan. Mahal na mahal kita, Leia. Walang humpay na halikan at himasan ang nangyari sa loob ng kubo. Sir Eric, mahal na mahal din kita. At sa ilang sandali pa, ay may nangyari nga kina Eric at Leia. Isang oras bago magsidatingan ang mga trabahador sa hasyenda. At ipinahayag nila
kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Umabot nga hanggang sukdulan ang pagmamahalan nina Eric at Leia. Leia, mamaya ulit ah. Mwah. Sir Eric naman kulang pa ba sa'yo yun? Binigay ko ng sarili ko. Ngayon, hindi pa ba sapat? Kasi hindi ko na rin napigilan eh. Huwag ka matakot. Pananagutan kita. Kasi, mahal na mahal kita, Leia. Ayoko mawala ka pa sa akin. Seryoso ako. Niyakap na naman ng mahigpit ni Eric si Leia, na parehong nakahubot-hubad pa. Hindi ako magsasawang mahalin ka, Leia. Binubola mo lang talaga ako, no? Hindi mangyayari yan, Leia. May isang salita ako. Mwah. O ano? Isa pa? Ikaw talaga. Pinagbigyan na nga kita tapos gusto mo pa ng isa pa? Dapat sa'yo pingutin. Aray naman ang tenga ko. Kagatin kita eh. Gusto mo, kainin kita? Sige nga, kung kaya mo. Ganun ba? Mamaya, magpapaiwan tayo dito ah. Ha? Dito? Gabi na ba tayo babalik sa mansyon? Relax ka lang. Susuloyin muna kita bago tayo babalik ng mansyon. Naku po, ako nga talagang gagawin mong hapunan mamaya O ano yan, hindi pa ba tayo magbibihis? Baka madat na tayo dito ni Mang Berto. Hindi pa yan, maaga pa eh. Mag-alas 6 pa lang Ano, isa pa? Ay naku po, tama na po sir. Nangangaling na po ako. Hindi ka pa ba aalis sa ibabaw ko? Masyado na akong naiipit po. Ewan pa. Ine-enjoy ko pa to eh. Lalo kang gumanda. Sa mga mata ko ngayon, Leia. Sa ganda mong to, lalo mo lang akong pinasasabik sa katawan mong malamis universe ang dating. Sino bang hindi masasabik, ha? O sige na, pwede na po bang makapagbihis? Gusto pa ni Junior eh. Sir naman po, pigilan mo muna. Magtiis muna. Mamaya, kung ang plano mo ulitin to, wag na muna. Saka kung pwede po, sir. Na naman yan. Ina naman tayo, Leia. Kamatakot. Seryoso ako sa'yo. Sige na. Alam kong mahal na mahal mo rin ako. Ramdam ko yan eh. At tandaan mo, mas mahal na mahal kita. Oo na, tama na. Magbihis na tayo. Okay, sige. Nakakagigil ka talaga. Makalipas ang ilang sandali, dumating na si Mang Berto. Oh, mukhang ang aga mo, Sir Erica. Opo, Mang Berto. Para naman makapaganda agad ng makakain para mamaya. Oo nga naman. Kasama mo ba si Leia? Opo. Nag-aasikaso na ng almusal. Aba, dito na pala kayo mag-almusal. Opo eh. Dito, masarap kumain ng almusal. Sabagay, nakakagana ngang kumain pag ganito ang lugar. Kaya lang, kumain na ako ng almusal bago pumarito. Kaya busog pa ako. Ganun po ba? Dapat, dito ka na nag-almusal, Mang Berto. Sa sunod na lang. Pwede namang magdoble po para lalo kang ganahan, Mang Berto, sa pagtatrabaho. Diba, Leia? Opo, tara na po. Nakahanda na po ang almusal natin. Oh, tara na daw, Mang Berto. Nako, makakadoble nga ako nito Sige na nga, pagbibigyan na nga kita. Konti lang, Leia, ang kakainin ko. Kasi, bago ako pumarito, nag-almusal na rin naman na ako. Gusto ko lang pagbigyan si Sir Eric. Masarap ka raw kasing magluto. Sige lang po, para sa lahat po yung pagkain. Sumapit ang hapon. Nagpaiwan sina Eric at Leia sa hasyenda at muling naulit ang nangyari. Leia, nasabik na naman ako sa'yo. Sir Eric, mahal kita. Mahal na mahal din kita. Masaya ako sa narinig ko. Teka, mamasahin muna kita. After ng masahe, alam mo na. Ikaw na bahala. Gagalingan ko ba? Ikaw na nga bahala eh. Ako na bahala. Sige. Bango-bango pa rin. Hanggang sa umabot na naman sa kasukdulan. Inabutan na ng gabi sa hasyenda sina Eric at Leia. Samantala sa mansyon, Manang Bet,
Nasa na ba sila Eric at Leia? Pagabi na wala pa rin? Parating na raw ho sila, madam. Nag-text po si Sir Eric. Marami pa raw po kasi tinatapos na gawain dun sa asyenda. Ha? Anong gawain ang tinapos? Di ba? 5:00 ng hapon. Okay na. Nagsiuwian na lahat ng mga manggagawa doon? Pati ng mga manggagapas? Opo. Maya-maya po darating na po si Sir Eric at Leia. Gabi na. Wala pa. Baka kung ano nang mangyari. Naku talaga. Madam, nandito po ang sasakyan ni Sir Eric. Mabuti naman kung ganun. Mommy, sorry. I'm late po. Marami pa kasi akong inasikaso at tinapos sa asyenda. Kaya nagabihan kami ng uwi ni Leia. Madam, sorry po. Nagabihan na po kami ng uwi. Mga lintik kayo. Baka naman kung ano-ano nang ginagawa niyo doon sa asyenda. Mommy naman, kung ano-ano kasi pong iniisip mo. Kaya yan, lagi na lang mainit ang ulo mo, ma'am. Tumigil ka nga, Eric. Ikaw naman, Leia. Huwag kang dikit ng dikit kay Eric, ha? Alam mo kung ano ka lang dito. Opo, madam. Pasensya ka na po pasensya ka na po. Sinusunod ko lang naman po yung mga inuutos ni Sir Eric. Kaya po nagabihan kami sa asyenda ngayon. Nako, ewan ko nga ba. Huwag na huwag ko lang malalaman na may kababalaghan na palang nangyayari. Alam mo ang mangyayari sa'yo, Leia. Mommy naman, bakit ka ba ganyan kay Leia? Wala namang ginagawang masama sa'yo si Leia. Bakit ba? Ang init lagi ng ulo mo kay Leia. Naninigurado lang ako, Eric. Ikaw, Eric, ha? Hindi ka na bata. Alam mo nang dapat mong gawin. Kanina pa kita hinihintay. Kasi ang daddy mo, tumatawag sa akin kanina. Oh, ano raw po sabi ni daddy? Kailangan daw muna na may sumunod doon sa Amerika. Sabi ko, ako na lang ang pupunta doon. 2 weeks yun. Hindi naman pwedeng ikaw kasi walang magbabantay at mag-aasikaso ng asyenda. May kailangan lang asikasuhin doon ng daddy mo, kaya ako muna ang mag-aalalay sa ate mo. Kailan daw, ma'am? Bukas na bukas din ay lalarga ako. Kaya bukas ng umaga, samahan mo kung asikasuhin ang papel ko. Opo, mami. Walang problema. Basta ang bilin ko sa'yo, ha, Eric? Mag-iingat ka kay Leia. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Pag uwi ko rito, dapat areglado pa rin ang lahat. Ikaw na bahala sa mga katulong. Okay, sige na. At ihanda ko ng mga dadalhin ko. Sige po, mami. Makalipas ang ilang sandali. Leia, okay ka lang ba? May narinig ka ba? Pasensya ka na, ah. Ganyan talaga ang ugali ni mami ko. Tumatanda na kasi. Oo, okay lang ako. Huwag mo akong intindihin. Pumunta ka na dun sa kwarto mo at baka makita na naman tayo ng mami mo. Mapagalitan at magsigawan na naman ako. Please? Wala na. Nandun na sa kwarto ang mami. Aalis si mami bukas. Kailangan ni daddy ang backup doon. 2 weeks mawawala ang mami dito. Ganun ba? Medyo mahaba-habang panahong mawawala ang mami mo Mabilis lang yun. O sige maliligo muna ako. Ang lagit-lagit ko na eh. Sige, ako nga din Kailangan ko rin maligo. Ano ba yung binubulong-bulong ni Sir Eric sa'yo? Tanong ni Manang Beth. Manang Beth naman po, nakakagulat naman ho kayo. Wala ho yun. Bukas na po pala alis si Ma'am Amanda. Papunta siya sa Amerika. Bukas agad ang flight. Magandang balita yan. Bakit naman po? Natuwa po tuloy ako sa'yo, Manang Beto. Parang pakiramdam ko. Magiging masayang mansyon kapag wala ang kontrabida dito. Shh! Baka marinig ka po ni Madam. Alam mo namang ang lakas ng pandinig ni Madam Oo nga. Okay. Nako, mabuti pa. Si Sir Eric, mabait. Pogi pa. Nagmana sa ama niya. Makalipas ang ilang sandali, pagkatapos maligo ni Eric. Oh, Leia, tapos na ako maligo. Ikaw, maligo ka muna.
para maparaskuhan naman ang katawan mo. Oo, ihanda ko lang yung isusuot ko. Sige, matulog ka ng maaga ngayon para makapagpahinga ka na, Leia. Oo, sige na. Pagkatapos kong maligo, kain muna ako. Hindi pa tayo naghapunan eh. Oo nga pala. Ako hindi pa rin pala nakapaghapunan. Iba kasi yung kinain ko kanina eh. Pero kahit na yun ang pinangapunan ko, parang busog na ako. Oo, ang mata mo na naman. Nanlalagkit na naman. Alis ka nga muna sa harapan ko. Makakahalata na si Manang Bet sa ginagawa mo eh. Alis na. Leia, I love you. Sige na, maligo ka na. Pagkatapos mo, kumain ka. Sabihan ko si Manang Bet na ihanda ang hapunan. Naku, wag na. Ako na lang ang bahalang magkukusa sa pagkuha ng kakainin ko. Wag mo nang ibilin sa iba. Sige, ako kakain na rin muna. Mauna ka na kumain. Sabihan mo si Manang Bet na ihanda ang pagkain mo. Wag na, ako na lang ang kusang kukuha ng makakain ko. Sige na nga, alis na ako at maliligo muna ako. Sige na, para fresh ka na ulit. Kinabukasan ay lumipad ngang patungong Amerika ang ina ni Eric. At sinamantala naman ni Eric at Leia na makapunta sa munisipyo para sa importanteng lakad na si Eric at Leia ang nakakaalam lamang. Leia, saan pala kayo galing ni Sir Eric kanina pagkatapos maihatid ni Madam si Sir Eric sa airport? Meron lang kaming importanteng nilakad ni Sir Eric sa munisipyo. Ha? Munisipyo? Bakit? Si Sir Eric po yung may sadya talaga kanina sa munisipyo. Ay nako, bahala nga kayo, Leia. Umalis na yung buhayang si Madam. Makakabuelo na kayong dalawa sa loob ng 2 linggo. Ikaw talaga Manang Bet. Tara na nga, maglinis na tayo ng kusina. Para pagbalik ni Sir Eric, tapos na ang gawain. Ikaw, meron ka pang gagawin sa itaas. Maglilinis ka raw ng kwarto, bili ni Madam. Linisan mo daw yung mga kwarto. No problem. Kayang-kaya pa ng powers ko. Maya-maya pa, natapos na ni Leia ang paglilinis ng mga kwarto. Oh, nandito ka lang pala sa kwarto. Oo, kakatapos ko lang linisan yung kwarto mo. Pati doon sa kwarto ng mami mo. Binilin daw ni mami mo kay Manang Bet eh. Ganon ba? Pagod ka na ba? Magpahinga ka na ng maaga. Oh, Leia, huwag ka munang umalis. Kinakausap pa kita. Wala naman akong gagawin dito sa loob mo ng kwarto Sir Eric. Halika nga muna dito. Umupo ka rito. Kakandungin muna kita, Leia. Mabigat ako, Sir Eric. Mas mabigat nga ako eh. Kinaya mo ang bigat ko. Kaya walang-wala ito sa bigat ko, Leia. Ang gaan-gaan mo lang eh. O ano na naman ang balak mo ha? Lalo ngayong wala ang mami mo. Marami. Marami lang akong planong gawin. Sa asyenda, dito sa mansyon. At magiging happy ang mga araw at gabi mo. Mukhang alam ko na yan Ikaw, nasasanay ka na. Sinasa lugar naman, di ba? Halos walang gabing pinapalampas si Eric para lang maangkin si Leia. Matindi ang pagkakahumaling niya kay Leia. Mamaya, punta tayo sa asyenda. Doon tayong papalipas ng gabi, Leia. Bakit doon? Puro tayong 2 lang at walang istorbo. Ayaw mo ba? Para yatang gabi-gabi na lang, Eric. Hindi ka ba nagsasawa? Paano kung magbuntis ako? Ano naman kung magbuntis ka? Di magiging daddy na ako. Papanagutan kita at ang magiging anak ko. Huwag mo munang isipin ng kung ano-ano. Ang mahalaga, mahal kita. Mahal mo rin ako, Leia. Mahal mo ba ako? Bahala ka na nga. Kung di lang kita mahal Salamat, Leia ha. Hindi naman sa sinasamantala kong kagandahan ng katawan mo. Yung puso mo gusto ko rin maangkin. At pati na rin ang buong pagkatao mo. Pati ang ID mo. Darating tayo doon. Okay po, sir. Maganda ka na, Leia. Magdala ka ng ilang damit. Dalhin muna kita sa asyenda. May kausap akong mga tao.
kasama si Mayor. Magpapakasal muna tayo sa West. Secret marriage muna. Sige, payag naman ako. Kahit malakas ang ulan, itinuloy pa rin ni na Eric at Leia ang pagpunta sa hasyenda. Ang lakas ng ulan oh. Sarap naman matulog dito sa bahay kubo, Leia. Baka hindi na tumila ang ulan. Mabuti pa nga yan eh. Malamig ang panahon. Maangkin ko na naman at masasolo ang aasawain ko. Asawa na agad? Ikaw talaga? Ilang sandali pa, dumating na nga ang mayor ng bayan nila at ilang mga tao nga ang magwi-witness ng kasal na ito hanggang sa matapos ang maikling seremonya ni Mayor. Leia, tulog ka na ba? Makakaidlip na sana. Bakit ba? Pwede ba payakap nga? Magkahani muna tayo, asawa ko. At hinubaran na nga ng damit si Leia. Inaantok na sana ako Eric. Alisin ko muna yung antok mo. Enjoy na natin to, asawa ko. Ngayong wala nang hahadlang pa para magawa ko na lagi sa ito. Hindi ko na to pagsasawaan pa. Dahan-dahan lang, Eric. Sabik na eh. At paulit-ulit na may nangyari nga kina Eric at Leia mula sa mansyon hanggang sa hasyenda. Eric, 4 na gabi na tayong nandito sa hasyenda. Ayaw mo ba bang bumalik sa mansyon? Ayoko pa. Tama na munang magkasama muna tayo. Ikaw at ako lang. Gusto kong mabuntis ka at magkaanak para wala nang magagawa pa ang mami. Lalo na ngayon, kasal na tayo. Wala nang magagawa si mami. Baka palayasin ako ng mami mo. Hindi ako papayag. Kaya pagbubutihin ko ang pagbuo ng magiging anak nating dalawa, Leia. Paano si nanay at tatay at kapatid ko? Di ba nakapag-graduate ng kapatid mo? Uuwi tayo doon sa Bicol. Diretso na akong formal na mamamanikan para sa engranding kasal. Para makapagpaalam na ako kina nanay at tatay. Para formal ko nang hingin ang kamay ng magandang anak nila, nanay. Ganyan ka ba talaga kaseryoso sa akin, Eric? Oo. Bakit? Nagdududa ka ba sa akin? Hindi naman sa ganon. Naninigurado lang ako. Kasi baka sa isang iglap, iwanan mo lang ako. Hindi yan mangyayari. Gusto ko nang magkaroon ng sarili kong pamilya. At ikaw, ang magiging ina ng mga anak ko, Leia. Mga anak? Naku, taon-taon yata akong mabubuntis nito eh. Kahit ilan pa, hindi ako magsasawa nang kinin ka gabi-gabi. Kahit araw-gabi pa yan, ako nang mag-aalaga sa'yo. Ang pang-4 na gabi ng dalawa sa hasyenda ay napakatinding init ng pagmamahalan. Nauwi sa mainit na tagpo ang kanilang magdamag. Pwede na ba tayong matulog? Magpahinga na tayo? Oo, asawa ko. Makakatulog na tayo ng masarap at mahimbing. Sulit na sulit ang gabi nating dalawa dito ngayon. Pwede ba isang round bukas ng maaga? Ang hilig-hilig talaga ng asawa ko Sige na nga, pagbibigyan kita. Kasihanin mo naman natin to, di ba? Oo, hindi pwedeng hindi mo ako pagbibigyan. Hanggang sa hindi lumubong tiyan ng asawa kong to. Hindi ko to titigilan. To talaga, ang pogi-pogi ng asawa ko. Kaya naman hindi pwedeng hindi sabayan. Yan, magkakasundo tayo, asawa ko. Mahal na mahal kita. Tulog na tayo at mamaya pa, mapapalaban tayo ulit. Nagising ng maaga si Eric. May hiniling kay Leia. Gawa ng nasa stage pa sila ng honeymoon. Asawa ko. O ano? Isa pa. Ano pa nga bang magagawa ko? Oo na nga, asawa ko. Mag-iisang oras si Eric at Leia sa paglalambingan. Makalipas ang ilang araw na pamamalagi ni Eric at Leia sa hasyenda. Salamat naman at nakabalik na rin tayo dito sa mansyon. Oo nga, huwag ka nang magtatrabaho ulit Leia. Ako nang bahala dito. Ako masusunod. Doon ka muna sa kwarto ko pumasok. Baka mabigla si Manang Beth pag nakita kong pumasok sa kwarto mo. Sige na,
Ako nang bahala. Sa mga gamit mo, ako na maglilipat niyan doon. Eric, mauna na ako dun Gusto kong magpahinga. Narugado ang katawan ko dahil sa'yo. Ganun ba? Sige na, matulog ka na muna sa kwarto ko. Nako, Sir Eric! Sir Eric! Nandito na pala kayo. Ano po ba nangyari? At ngayon lang kayo nakabalik dito, sir? Manang Beth, mainayos lang kami ni Leia sa asyenda. Makaiba na yung inayos mo, sir, Opo, sasabihin ko na po ang totoo. Nagpakasal na po kami ni Leia sa West. Doon kami na malagi ng ilang araw sa asyenda. Mahal na mahal ko po si Leia. Sinasabi ko na nga ba Tama lagi ang hinala ko. At lagot ka kayo sa mami mo. Kawawa naman si Leia, sir. Baka palayasin yan ni madam dito. Hindi mangyayari yon. Mula ngayon, hindi nakatulong si Leia dito. Ikaw palang Manang Beth ang nakakaalam nito Wag mo munang sasabihin kay mami. Opo, sir. Uuwi na si madam bukas po. Hinahanap ka nga ni madam kanina nang tumawag po sa telepono. Sabi ko, wala po kayo ni Leia. Nasa asyenda. Okay lang yon, Manang Beth. Basta yung tungkol sa pagpapakasal namin ni Leia. Secret marriage yon. Opo, sir. Kinabukasan ay nakauwi din ang ina ni Eric na si Doña Amanda. Eric, kumusta anak? Anong balita sa asyenda? Okay na okay po, mami. Ganun pa rin sa dati. Ano? Si Leia, nasaan? At ano yung bali-balita ng mga marites? Nakakauwi lang yung dalawa kahapon dito. Ikaw at si Leia. Totoo ba yun? Opo, marami lang po talagang inasikaso sa asyenda. Kaya late kaming nakauwi kahapon, mami. Leia, asan ka, Leia? Sabi ni Doña Amanda. Nagduduwal si Leia roon. Leia, ano yan? Bakit ka nagkakaganyan? Diyan! Madam Amanda, magsalita ka. Ano yan, ha? Wala po. May nakain lang po akong panis na pagkain. Sumama ang tiyan ko po. Talaga lang, Dediretsyay na ka talaga. Ikaw, ayaw kita para sa anak ko. At ayokong lagi kayo magkasama sa asyenda. At ikaw naman, Eric, ayokong nakikita kayo magkasama. Nagtatrabaho lang naman po kami, mami. Hindi yan may iwasan na hindi kami magkasama. Huwag niyo akong pinagluloko, Eric, Leia. Lalo ka na, Leia. Hindi ka nababagay sa anak ko. At kahit anong mangyari, hindi kita magugustuhan para sa anak ko. Mami, hindi mo na naman makontrol kung ano-ano na naman ang sinasabi mo kay Leia. Porke mabait si Leia, kung ano-ano na lang ang sinasabihin mo. Mami, hindi ka talaga nagbabago kahit kailan. Aba, anak, ako bang sasabihan mo ng ganyan? Gusto ko lang na mapabuti ka. Tandaan mo yan. Bukas, Leia, samahan mo ko. Pumunta tayo sa bayan. Opo. Mami, sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Mahal ko si Leia at hindi po ako papayag. Nasaktan mo siya, Mom. Nahihibang ka na nga talaga sa babaeng yan. Walang iya ka. Makalipas ang ilang sandali. Leia, okay ka lang ba? Masama bang pakiramdam mo? Oo, nahihilo ako, Eric, at nasusuka ako. Baka buntis na ako, Eric. Baka hindi naman. Uminom ka muna ng gamot. Ayoko, isusuka ko lang naman yan. Magpahinga ka muna dun sa kwarto. Tara, habang nasa kwarto niyang mami. Kinabukasan, pumunta sa bayan sina Doña Amanda, Eric at Leia. Diyan ka lang, Eric. Maghintay. Hintayin mo kami ni Leia. Mami, sasamahan ko na kayo ni Leia. Sinabi nang wag na. Ano pong gagawin natin dito? Wala naman po akong sakit. Basta, sumunod ka lang. Papatignan kita. Papacheck up kita. Okay? Gusto ko lang makasiguro. Huwag ka na magsalita. At baka kung ano pang magawa ko sa'yo, Leia.
hanggang sa nalaman ni Doña Amanda ang resulta ng check-up. Mami, bakit ang tagal nyo? Ano bang ginawa nyo? Tara, umuwi tayo sa bahay. Ngayon din. Bakit ba kasi, Mami? Kung hindi pa kita napatignan sa doktor, hindi ko pa malalaman na buntis ka, Leia. Ikaw nga bang ama, Eric? Sorry po, Madam Amanda. Umiiyak na sagot ni Leia. Mami, tama na. Huwag mo nang pagalitan si Leia, okay? Sasabihin ko naman talaga sa'yo na ako at si Leia ay may relasyon kami. Ako ang ama ng batang pinabubuntis ni Leia at walang kasalanan si Leia dito. Ako ang may kagustuhan ng lahat ng to. Anak naman! Akala ko matino ka. Akala ko matalino ka. Bakit ka pumatol sa isang mahirap? Mami, huwag ka namang mangusga. Please, huwag mo pong maliitin si Leia. Si Leia, mabait, masipag, may paninindigan sa sarili. Hindi siya katulad ng ibang mga babae na puro pagmamataas at puro kalandian. Katulad ng gusto mong mapangasawa ko. Hindi ko gusto ang babaeng sinasabi mo, Mami. Kahit pag-aano kayaman yun. Ngayon, pananagutan ko ang bata at si Leia. Mahal ko si Leia. At wala na po kayo magagawa pa. Anong wala akong magagawa? Meron. Layuan niyong isa't isa. Ikaw, Leia, walang hiya ka. Lumayas ka dito sa pamamahay ko. At ikaw naman, Eric, susunod ka sa iutos ko. Pag sinabi kong pupunta ka sa Amerika, pupunta ka. Huwag po kayong mag-alala. Bukas na bukas din po. Aalis na po ako. Hindi. Walang aalis. Mami, hindi na po ako bata para maging sunod-sunuran sa mga gusto mo. Hayaan mong ako magdesisyon para sa sarili ko. Alam ko ang ginagawa ko. Pananagutan ko si Leia. Mahal ko si Leia. Lalo na ang magiging anak namin. At mula ngayon, hindi aalis si Leia dito sa bahay. Ako ang ama ng bata at asawa ko na po, si Leia. Ginawan ko ng paraan nung makaraan na magpakasal kami sa West lang. Kaya ako nang bahala kay Leia. Hindi mo siya mapapaalis dito, Mami. Ha! Mga buwisit kayo! Sinusaway niyong mga utos ko! Magsilayas kayo sa harapan ko! Sigaw ni Doña Amanda. Mami, wala na po tayong magagawa. Nandito na to. Kailangan, panindigan ko. At kayang-kaya kong buhayin ang mag-ina ko. Hindi na magiging katulong si Leia. Kasi, asawa ko na siya, Mami. Umalis kayo sa bahay na to. Magsilayas kayo. Hindi po, Ma'am. Ang bahay na to ay hindi lang sa'yo. Pinaghirapan po natin itong mabuo. Pinagtulungan. At pati sa mga negosyo, pati si Daddy. Kaya may karapatan din ako sa bahay na to. At lalong-lalo na, simula ngayon, hindi nakatulong ang ituturing niyo kay Leia dahil asawa ko na siya. Aba, anong pinakain sa'yo ni Leia? At nagkakaganyan ng utak mo, Eric? Lumipas ang ilang buwan na walang imikan sa mansyon. Palipat-lipat si Eric at Leia, mansyon at asyenda. Malaki na ang tiyan ko, Eric. Mag-8 months na si baby sa tiyan ko. Malapit na siyang lumabas. Oo nga eh. Ibibigay ko ang lahat ng pangangailangan ng mag-ina ko. Lalo na kapag lumabas na si baby. Baby boy ang magiging anak natin. Ayon sa ultrasound mo, asawa ko. Makalipas ang isang buwan, nanganak na nga si Leia ng isang malusog na bata at nabalitaan ni Don Luisito ang nangyari at natuwa naman si Don Luisito. Tanggap nito ang nangyari sa kanyang anak na si Eric. Wow, ang pogi naman ng anak ko ah. Manang-mana sa daddy. Oo nga, ang pogi nga. At ang lusog ng anak mo. Ano ang ipapangalan natin sa bata? Ano kayang maganda? Jericho. Oo, tama, Jericho. Maganda eh. O sige, Jericho na lang. Kuha sa mga pangalan natin. Asawa ko. Oo. Hi baby Jericho. Ang daddy nandito. Pati si Mommy.
Lumipas ang 2 taon, hindi pa rin tanggap ng ina ni Eric si Leia. Hi everyone! Ako si Leia, na may simpleng pangarap lang. Iyon ay ang